Sa iba pa ring balita, kasunod ng sumbong ng dalawang batang kalye na inuutusan silang mandukot ng dalawang pulis Maynila, sinagip naman ngayon ng mga otoridad ang mahigit 10 nilang kasamahan. Ang maaksyong rescue operation sa report ng saksing si John Consulta. Ayaw marami sa gitna. Mga tutulog doon? Sa tulong ng dalagitang itinago natin sa pangalang Edna, na unang nagsumbong sa kung paano sila inuutusan umanong mang-hold up at mandukot ng dalawang pulis Maynila. Agad natunto ng Social Welfare Department ng Manila City Hall ang mga kasamahan niya sa Padre Paura. Kumalag ang ilan, pero na-rescue pa rin. Sumama ka, pati anak mo, sumama ka rin. Malo ka kasi! Gayunman, ang isa na lang kasama na hindi na minor de edad, inaresto dahil sinusuplayan umano ng solvent ang grupo. 400, 300 po. Opo. Paano nyo hinahati yung pagbebenta ng solvent? Takal-takal? Kasi nag-ano lang sila, tatakal lang po sila. Paano nga sir? Baso-baso? Paano? Bote-bote? Yung bote-bote. Pinakabata sa grupo ang 11 taong gulang na itinago natin sa pangalang Botchok. Ang kwento niya tungkol sa pamibiktima nila sa mga dayuhan sa utos ng dalawang pulis Maynila, pareho sa naunang sumbong ni Edna. Isolve muna. Pag sabog ka na, yun na. Dudukot na. Pero bakit foreigner? Gusto nyong kuhanan ng pera? Bakit? Malaki ang pera. Huwag mo kami tuturo sa pulis, ganyan po. Huwag daw kami magtuturo sa pulis. Huwag daw kami magsusumbong sa pulis na ano nga yung ginagawa nila masama. Ayun nga po, papatayin daw kami. Napakahalaga ng papinaginagampanan ng dalawang bata na to at medyo taya ang buhay nito eh. Kaya iingatan namin to ng gusto. At ang posto din ito, hindi natin ibibigay basta-basta. Nauna nang itinanggi ng dalawang pulis ang paratang sa giit na na-frame up sila. Pero tuloy ang investigasyon sa kanila ng Manila Police. Gayon din sa posibilidad na may mga kasama pa sila. Ina-identify pa namin kung sino pa yung mga pulis na gumagawa ng kalokohan. Basta ayaw nila magbago ng buhay at itutuloy nila yung bilang bantay sa lakay, abay humanda sila. Because they don't deserve to stay even 1 second in the police force. Sa operasyon kanina, mahigit 10 ang na-rescue. Pansamantala sila mananatili sa kustodiya ng Social Welfare Department ng Manila. Nangako ang mga otoridad na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon para maisalba ang iba pang mga kasama ni Edna at iba pang individual para mailayo sila sa mga illegal na gawain sa kalsada. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Patay ang 4 na lalaki hindi inalang responsable sa ilang krimen sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis. Pero git mga kaanak ng mga napatay, inosente ang kanilang mga mahal sa buhay. Saksi si Cesar Apolinario. Dinatnampang nakahandusay ng GMA News ang 14 na lalaking ito sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Kabilang umano sila sa mga nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Tinugi sila dahil sila raw ang grupo ni Henry Orsal na itinuro ng ilang barangay official na nasa likod ng ilang insidente ng krimen sa Baseco Compound. Para masukol sa dagat, dumaan ang ilan sa mga pulis sa kasama sa operasyon. Pero pumalag umano ang 4 ng ma-corner kaya nagkaputukan. Ito lang yung grupo na approaching pa lang kami. Nagpakilalang sumigaw ng pulis yung sa kong kasama. Bumunot ng baril at pumatok doon sa direksyon namin. Kaya wala na kaming choice kung hindi makipagpalitan ng putok sa kanila. Ang sistema nila rito unang-una na siyempre drugs. Pangalawa, hold up, snatch, gun for hire. Yun ang kanilang trabaho rito. Actually, yung isa rito, isa sa mga itinuturo, base sa description ng huling pinatay rito nung nakaraang araw, yung isa rito, yun ang bumira ron. Gayunman itinanggi ng mga kaanak ng mga sospek ang mga paratang. Mangingisda at tricycle driver daw ang dalawa sa mga biktima at itinanim lang ang baril na umano'y gamit ng mga sospek. Gumanon pa yung isang pulis, bakit ninenervyos ka? May dala ka ba dyan? May items ka ba dyan? Pati ikaw na Oo, sabi ko, sir, kahit ubaran mo ako, kahit kapkapan mo ko, wala kang makikita sa akin, malinis ako. Lahat, suko kamay sila, ba't gano'n ang ginawa nila? Sumusuko na, nakataas na po yung kamay, pinagbabaril pa rin po nila. Para naman sa kamag-anak ni Orsal na isa rin sa mga napatay, taliwas daw ang aligasyon ng mga otoridad sa pagkakakilala nila rito. Kaya plano nilang magsampa ng kaso laban sa mga pulis.
bait po ng kuya ko eh. Nakakulay rin posesyong. Didimanda ko sila. May ebidensya at ano po namin yun. Kitang-kita ng kapatid niya. Ang mga kapitbahay ng mga sospek ayaw magsalita kung shootout o hindi ang nangyari. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Nahanap na ang labi ng huling nawawalang pasahero ng MV Josil 2 na lumubog sa karagatan ng El Nido, Palawan noong nakaraang linggo. Nasa advanced state of decomposition na ang katawan ng 8 buwang sanggol na si Mark Angelo Esmeria. Naglabas na rin po ang Philippine Coast Guard ng video ng wreckage ng lumubog na barko na natagpuan malapit sa 10th Island sa El Nido. Sa pagdinig ng Maritime Industry Authority kanina, humingi ng paumanhin na may-ari ng barko sa mga biktima. Humihingi ako ng paumanhin doon sa pangyayari. At sinisikap kong tumulong sa kanila sa abot na makakaya ko. Simula mamayang hating gabi, magpapatupad ang Regasco Group ng rollback sa presyo ng LPG. Piso kada kilo o katumbas ng 11 piso kada regular na tangke ang bawas presyo. Ayon sa LPG Marketers Association, mabibili na lamang sa halagang 584 na piso ang kada 11 kilogram tank ng LPG. Ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Sa ibang balita, magpapautang ang Pilipinas ng $1 billion sa International Monetary Fund at gagamitan ng IMF ang pondong yan upang tulungan ang mga bansa sa Europa na nakararanas ng krisis pang-ekonomiya tulad ng Greece at Ireland. Paliwanag naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mayroon naman daw $77 billion na reserve fund sa Pilipinas at kikita rin daw tayo sa interes sa pautang na ito. Saksihan mamaya. Dinatino sa Amerika, himalang nakaligtas matapos aksidenteng nasibat sa ulo. Sa showbiz saksi, ang unang sulyap kay Hollywood actress Angelina Jolie bilang kontrabida sa retelling ng Sleeping Beauty. At ila eksena sa inaabangang Breaking Dawn Part 2. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.